Hindi lahat ng nilalang sa dilim ay masama at hindi lahat ng inakala mong mabuti ay nasa panig ng liwanag. Minsan kasi may mga masasamang napipilitan lamang na magiging masama. Ito ang karanasan ng isang antingero na bantog noong araw sa kanilang bayan, sa Barangay Malinaw. Noong taong 1985 pa lamang nangyari ang kwento ni Eliasar, ang antingerong panday sa bayan ng Bukidnon na nakatira naman sa Barangay Malinaw. Si Eliasar ang tinaguriang panday sa kanilang barangay, isang simpleng panday na may nakatagong lihim. Ating tunghayan at alamin ang kanyang lihim sa pagsisimula ng ating kwento. Pero bago natin sisimulan ang kwento, ay huwag kalimutan mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Maraming salamat at simulan na natin ang kwentuhan. Niloloko mo ako. Isa kang aswang. Sigaw ni Mang Teba na nangihina matapos angkinin ang napakagandang dalaga na isa palang aswang. May ginamit itong kakaibang lana para hindi niya maramdaman ang pagiging aswang nito. Naloko siya ng aswang na ito at nakaligtaan niya ang tamang oras sa paglitaw ng kabilugan ng buwan, kaya hindi niya naisagawa ang orasyon dahil sa tulog na tulog siya matapos may mangyari sa kanila ng babae. Nagising na lamang siyang naramdamang may aswang sa paligid niya. Napapangiti na lamang ang dalagang aswang at sa paghahawi ng mga ulap sa paglitaw ng buwan sa kalangitan ay tumambad kay Mang Teban ang tunay na mukha ng babae. Kulubot na sa katandaan. Ikaw ang pinakamatandang aswang sa bayan na nambibiktima ng mga bata. Bulalas ni Mang Teban. Humaba ang mga balahibo nito. Humaba din at tumalas ang mga kuko, habang ang mga matay namumula na mistulang may sore eyes. Mahaba din ang mga pangil nito habang patuloy ang pag-angil sa harapan ni Mang Teban. Tumubo din ang malalakas na pakpak nito sa likuran. Napangisi ang matandang aswang na inikutan si Teban. Oo, Teban. At ako ang tatapos sa iyo. Wala nang silbi ang inyong anting-anting matapos kitang malinlang. Sinundan iyon ng babaeng aswang ng napakatinis na pagtawa. Napakahayop mo! Hindi iyan ang isinisigaw mo kanina, Teban. Tumitirik pa nga ang mga mata mo kanina at nagpapasarap sa katawan ko. Nakatawang sagot naman ng matandang aswang. Siguro ay nasarapan si Mang Teban. Di joke lang. Dahil nilinlang mo ako. Akala ko ang tsalap-tsalap na. Yun para, demonya ka. Nang gagalaiting wika ni Teban na akmang gagamitin ng anting-anting, ngunit wala na itong kapangyarihan. Malas mo ngayon, Teban. Nangihina ka na. Tumatanda na talaga ang mahal ko. Sinundan iyon ng babaeng aswang ng matinis na pagtawa. Napakarami na ng mga kalahi ko ang pinatay mo, Teban. Kaya ngayon ay ipaghihiganti ko sila sa iyo. Namamaos na wika ng aswang sa harapan ni Mang Teban. Humahangos itong tila may halak habang naglalaway ng malapot. Pulang-pula ang mga mata nitong nakatitig kay Teban. Nararapat lamang kayong mamatay dahil sa kasamaan nyo. Ilang buhay na ba ng tao ang kinalas nyo? Ilang sanggol na ang inalisan mo ng karapatang mabuhay? Sigaw naman ni Mang Teban. Kailangan ko ang mga sanggol para manatili ang lakas ko. Para manatili akong bata, Teban. Hindi mo ba yun naiintindihan? Pues, ang nararapat sa kagaya mo ay mamatay. Demonyo ka! Inihanda ni Mang Teba ng sarili sa pagsalakay ng aswang.
Lalaban siya hanggang sa huling hininga ng buhay niya. Nawala ng lakas ang kanyang anting-anting matapos niya itong hindi nadasalan sa kabilugan ng buwan. Pero may natitira pa siyang lakas ng pagkatao. Nilinlang siya ng magandang dalaga na iniligtas niya mula sa mga aswang. Ngunit isa lamang pala iyong patibong. Ang dalagang nailigtas at umakit sa kanya ay ang pinakamatandang aswang pala. Humihina na kasi ang kanyang kapangyarihan gawa ng katandaan at idagdag pa na may nangyari sa kanila ng babaeng aswang na nasa harapan niya. Naduduwal si Mang Teban sa pandedere habang nakatitig sa aswang na napakapangit ng tignan. Nawala na kanina ang angkin nitong ganda. Nilinlang siya nito para hindi niya maisagawa ang orasyon sa pagbilog ng buwan. Sa halip ay nakipagtalik siya sa aswang na ito. Nakakadiri ka! Hiyaw ni Mang Teban. Kunwari ay nakakadiri, sarap na sarap pala. Ikinatawa iyon ng aswang ng gusto. Ang bantugang antingero ay nalinlang niya at mapapatay pa niya. Mawawala na ang salot sa kanilang lahi. Ilang aswang na ba ang napapatay ng bantog na antingero na si Mang Teban? Kanina lang ay hayok na hayok ka sa katawan ko, Teban. At para sa kaalaman mo, ako ang pumatay sa apo mong bagong panganak lang sa kabilang baryo. Muling halakak ng babaeng aswang. Papatayin kitang demonyo ka! Sigaw ni Teban. Uubusin ko rin ang lahi mo, antingero. Sagot naman ng aswang na tumatawa ulit. Sa galit ni Mang Teban ay sinalakay niya ito gamit ang punyal na gawa sa pilak. Kahit nanghihina siya ay ginamit niya ang natitirang lakas para itarak sa tiyan ng babaeng aswang ang punyal niyang gawa sa pilak. Hindi iyon inaasahan ng aswang kaya napahiyaw ito sa sakit. Peste ka talaga, Teban. Sinaksak mo ako. Sapo nito ang sugatang tagiliran. Isasama kita sa kamatayan ko, matandang aswang! Sigaw naman ni Mang Teban. Wala nang silbi ang kanyang anting-anting na nawala ng bisang kapangyarihan. Pero may natitira pa siyang lakas at tapang. Muli niyang sinugod ang aswang, ngunit isang palaso ang tumama sa dibdib ni Mang Teban bago pa man niya nasakta ng matandang aswang. Sino ka? Bakit mo ito nagawa sa akin? Hiyaw ni Teban na sapo ang dibdib. Lo, patawarin mo ko. Napahagulgol na wika ng babaeng nakayuko mula sa di kalayuan. Kilala ito ni Mang Teban. Si Ara, ang anak ng kaibigan niyang isang manunugis na napatay din ng mga aswang. Si Ara ay anak ni Tiagong manunugis. Nawawala ang magkakapatid noon na inakala niyang naglayas matapos ang karimari-marim na nangyari sa kanilang ama. Nasa mga poder pala ito ng mga aswang at ginawang alipin. Sa ilalim ng liwanag ng buwan ay namukhaan ni Mang Teban si Ara na nagtatago sa dilim. Nakasuot ito ng maitim na jacket na may hoodie, bitbit ang palaso at lumapit sa matandang aswang na namimilipit sa sakit at lumuhod. Palayain mo na ang pamilya ko. Nagawa ko na ang gusto mo, madam. Nagawa ko nang patayin si Lolo Teban. Palayain mo na kami ng kapatid ko. Ani ng babaeng nakayuko. Isang halakak ang kumawala sa matandang aswang. Kasunod noon ay napakabilis nitong sinakalang babae sa leeg. Hindi mangyayari iyon, Ining. Magiging alipin kita sa tanang buhay mo. At ganun din ang bunsong kapatid mong si David. Hindi kayo makakatakas mula sa akin. Para ano pa? At tinuturuan ko kayong makipaglaban ng kapatid mo. Biglang naglaho ang aswang sa isang iglapa. Hayop kang aswang ka. Napakahayop mo. Niloloko mo lang ako. Paghinagbis ng dalaga na nanginginig sa pinaghalong pagkadismaya at galit. Doon ay unti-unting humaba ang pangil nito at ang kuko. Lolo Teban, patawad.
Itong napayakap sa katawan ng matanda habang umiiyak. Anong ginawa nila sa'yo, Ara? Nahihirapang tanong ng antingero. Napagulgol si Ara na yumuko. Lo, hinawaan nila kami ni David. Pero umiiwas akong tumikim ng karne ng tao at ng dugo ng tao, Lo. Ginagamot na ako ni Mang Tasyo na kasamahan natin sa krusada. Tinitiis ko ang sakit ng gamutan, pero di bali na. Ang mahalaga ay hindi ako magiging kagaya nila. At kaya pa itong magamot. Mga demonyo. Hayop sila. Ani Mang Teba na nahihirapan ng husto. Mabilis namang bumalik sa pagiging tao si Ara matapos pakalmahin ang sarili. Nakapanakit siya ng tao sa pag-aakalang palalayain na siya ng pinakamatandang aswang kapag napatay niya ang antingerong si Mang Teban. Pero hindi pala. Niloloko lamang siya ng pinuno ng mga aswang. Napapaluha na lamang ang dalaga na lumapit kay Mang Teban. Lumuhod ito sa harapan ng antingerong natalo sa laban. Patawarin mo ko, Lo. Niloloko ako ng aswang na yon, na kapag mapatay kita ay palalayain niya na kami. Bihag niya ang aking kapatid. Ginawa niya kaming alipin at papatayin niya ang bunsong kapatid ko kapag hindi ko susundin ang kagustuhan niya. Naiiyak na wika ng dalaga. Umalis ka na, Iha. Huwag kang magalala. Kung tinalo man ako ng matandang aswang na yon, ay may susunod sa akin na kalahi ko at parating na siya. Siya ang magliligtas sa'yo. Umalis ka na habang wala pa siya. Pinapatawad na kita sa ginawa mo sa akin. Nahihirapang wika ni Mang Teban. Wala naman kasalanan ng babaeng ito sa kanya. Ginamit lang din ito ng tusong aswang para matalo siya. Alam kasi ng aswang kanina na mawawalan ito ng lakas matapos niyang masaksak ng punyal niyang bilak. At kung mamalasin, ay magkasama silang dalawang mamamatay kung hindi pa ito umalis. Salamat, Lolo, at patawad ulit sa nagawa ko. Pagkasabi noon ng dalaga, ay nagmamadaling nilisan ng dalaga ang lugar na yon na umiiyak pa rin. Napapikit na lamang si Mang Teban. Dama niyang hindi na siya magtatagal pa. Eliasar, apo ko. Anyang nahihirapan habang tinatawag ang pangalan ng apong si Elias na nakatira sa lungsod. Samantalang kakaiba naman ang nararamdaman ni Eliasar nang bumaba na siya sa sinasakyang motorsiklo. Mula sa ibaba ay natatanaw na niya ang kinaroroonan ng kubo ng lolo Teban niya. Nagising siyang 10:10 na ng gabi sa isang masamang panaginip tungkol kay lolo Teban. Hindi mapalagay si Eliasar. Pagkaramdam niya ay nihila siya papunta sa bundok kung saan nakatira ang kanyang lolo Teban. May kaya sa pamilya ang buhay ni Eliasar. Kaya naman ay paminsan-minsan lamang siya na makakapunta sa kanyang lolo. Pero sa pagkakataong ito ay hindi siya mapalagay. At parang may nag-uudyok sa kanya na kahit anumang oras ay puntahan niya ito. Kaya ang ginawa niya ay pumunta siya at nagpasama sa kanyang kaibigan. Pare, ang bilis mo namang maglakad para kang hinahabol ng sandosenang sigbin. Reklamo ni Andoy. Palibhasa 3 layer ng taba mo sa tiyan mo, Andoy. Kaya ang bagal mo eh. Sagot naman ni Eliasar na nilingon ang kaibigan sa likod. Oy, grabe naman to kung makapanglait sa taba ko. Baby fats lang to, no? Sabi ni Inay, ang cute-cute kong araw eh. Cute ka pa sa XL na t-shirt mo. Pasaway ka talaga, pare. Next year, mag-double XL ka na. Pamimintas pa niya sa kaibigan. Nang bigla na lamang nanayo ang balahibo sa batok ni Eliasar o Elias. Mula sa di kalayuan ay naririnig niya ang pag-ungol ng isang nilalang na hindi naman niya nakikita. Napatigil ang binata at pinakaramdaman ng paligid. Pare, ano yun? Nakakatakot naman ang tunog na yun.
Mabilis pa sa 4:00 dumikit si Andoy sa katawan ni Eliasar na parang bata. "Huwag kang maingay. Parang nasa di kalayuan lamang yun ani Eliasar na tinalasa ng pakiramdam. "Pare, huwag kang magbiro ng ganyan." Kinakabahang ani naman ni Andoy. "Bilisan na natin. Masama ang kutob ko." Ani Eliasar na tinakbo ang kubo ng Lolo Teban niya. Lolo Teban? Ay putik na kaibigan nito. Iniwan ba naman ako? Paring Elias, hintayin mo ko. Napatakbo si Andoy kahit inihingal para sundan si Eliasar. Kamuntikan ba siyang nadapa nang marinig muli ang kakaibang tunog mula sa masukal na kakahuyan sa unahan. Kahit inihingal si Andoy, ay sinundan niya ang kaibigang si Eliasar na napakabilis ng pakdagpo papunta sa nalalapit na kubo ni Lolo Teban. Kung kailan pa gumabi tsaka pa nang isipang puntahan ang lolo. Pambihira naman tong taong to. Nakakainis. Reklamo pa ni Andoy nang marinig ang sigaw ni Eliasar. "Lolo Teban!" Hanggang sa tumambad kay Elias ang dugo ang abuelo na nakahandusay sa lupa. Nasa bakuran lamang ito ng kanyang kubo. "Lo, anong nangyayari sa iyo?" Napapahumindig na bulalas ni Eliasar. "Elias, tanggapin mo ang pamana ko sa iyo. Alam kong nakahanda ka na, apo ko. Sinalakay ako ng pinakamatandang aswang na nambibiktima ng batang bagong silang dito sa baryo. Nilinlang niya ako pero nasugatan ko siya ng pilak. Hindi na iyon gagaling pa at ang sugat na iyon ay dadalhin niya sa kamatayan niya. Huwag kang magpapalinlang sa mga aswang, apo. Nagkukunwari siyang magandang dalaga na iniligtas ko naman. Nagapi ako ng tawag ng laman, apo ko. Mag-iingat ka sa mga aswang na nagbabalat kayo." Lo, lumaban ka. "Hindi na, apo. Nakaligtaan ko ang kapilugan ng buwan dahil tulog na tulog ako matapos may mangyari sa amin ng aswang na yon. Ang tagal kasing tumigas kaya nawala ng bisa sa akin ang anting-anting. Elias, alam mo na ang iyong gagawin sa bato kada kabilugan ng buwan." Nanghihinang wika ni Lolo Teban. "Lo, kaya mo pa? Dadalhin kita sa ospital." "Hindi na, apo. Hindi ko na kaya. Ikaw na lamang ang hinihintay ko. Iligtas mo si Ara at ang kapatid niya. Inalipin siya ng mga aswang. Isang mabuting babae si Ara, Elias. Natatakot akong magiging isa siya sa kanila at magiging mangtas." Bilin pa ng kanyang lolo bago nito tuluyang binitawan ang huling hininga niya. "Lolo Teban!" Sigaw ni Eliasar. Naniyog-yog ang katawan ng abuelo pero wala na itong buhay. Napahagulgol na lamang si Eliasar habang niyakap ang walang buhay na Lolo Teban niya. Nagliwanag ang batong puti na nasa mga kamay ng kanyang Lolo Teban at lumutang ito sa ere. Tila iyon ay may sariling pag-iisip na lumipat sa mga palad ni Elias. Buong pusong tinanggap iyon ni Eliasar. Ilang taon na simula nung sinanay siya ng kanyang lolo sa pagkikipaglaban. Inihanda para manahin ang anting-anting na taglay ni Lolo Teban na nagmumula pa sa kanilang mga ninuno. Matapos tanggapin ni Eliasar ang bato na yon, ay nagliliwanag ang buong katawan niya. At sa isang iglap,
ay nadama ni Eliasar ang kapangyarihan ng parang napakagaan na loob. Pagbabayaran ng mga aswang ang ginawa nila sa iyo, Lo. Mararanasan nila ang aking malupit na ganti. Lalo na ang pinakamatandang aswang na pumatay sa iyo. Ani Eliasar na napansin ang palasong nasa dibdib ng lolo niya. Naloko ng aswang ang kanyang lolo. Isang kakaibang lana ang ginamit ng aswang para magmukha itong magandang dilag sa paningin ng antingerong si Lolo Teban. Samantalang nanlulumo naman si Andoy sa nasaksihan niya. Patay na si Lolo Teban. Imposibleng mapatay si Lolo Teban dahil tanyag ito sa pagiging magaling na antingero. Kaya halos hindi siya makapaniwalang patay na si Lolo Teban. Awang-awa siya sa kaibigang si Elias na humahagulgol sa pag-iyak habang yakap ang wala ng buhay na katawan ng lolo nito. Maraming katanungan si Andoy pero sa mga oras na ito ay mas pinili niyang itikom ang bibig dahil sa naramdamang awa kay Eliasar. Pagsisisihan ng mga aswang na yon kung bakit kanila sinaktan. Uubusin ko ang lahi nila, Lo. Ipapangako ko yan sa iyo. 2 araw lamang ang borol ni Lolo Teban. Kaagad nang nagpasya ang mga kaanak nito na ilibing na ang kanyang mga labi. Tahimik lamang si Eliasar na nagmamasid sa paligid. Hindi siya natutulog noon at hindi niya iniwan ang katawan ng Lolo Teban niya na tahimik na nakahimlay. Hanggang sa inilibing na nito at hindi na nagpasya pang umuwi ng lungsod si Eliasar. Lumipas ang ilang linggo. Simula nang tinaglay ni Eliasar ang anting-anting na Lolo Teban, ay mas lalo pang tumalas ang kanyang pagkaramdam. Hanggang sa hindi niya namalayan ang mga araw. 1 buwan nang nakalipas simula nang mamatay si Lolo Teban. At sa gabing ito, ay inaabangan ni Elias ang pagbilog ng buwan para mag-alay ng dasal sa anting-anting niyang taglay. Mag-oorasyon din si Eliasar para tawagin ang mga nilalang nakakampi ng kanyang lolo na lumilitaw din tuwing kabilugan ng buwan at kapag kakailanganin sa isang laban. Inihanda na ni Eliasar ang manok na kakatayin niya at ang dugo noon ay ipapatak niya sa batong taglay niya. Samantalang ang karne ng manok na kakatayin niya ay siyang ibibigay niyang pagkain sa mga nilalang na alaga dati ni Lolo Teban na ngayon ay alaga na niya. Tuluyang niyakap na Eliasar ang buhay ng isang antingero. Siyang sumunod sa yapak ng kanyang namatay na abuelo. Sa mga sumunod na araw ay nasa lungsod sa Eliasar at binuksan ang kanyang blacksmith. Ilang araw din itong nakasara dahil naroon siya sa bukid. Magandang umaga, Elias. Mabuti at nagbukas ka na ngayong araw na ito. Ilang araw na akong pabalik-balik sa shop. Kaso nakasara palagi. Ani ng kapitbahay niyang si Tonyo. Tinanguan lamang ni Eliasar ang kapitbahay niya at inihanda ang mga gamit sa pagpapanday ng mga patalim. Kakauwi ko lang kagabi. May mga hayop kasi si Lolo sa bukid na kailangan ko ring alagaan. May sakahan ba? Sayang din naman kasi kung mapabayaan. Ano pa lang atin? Tanong niya kay Tonyo. May papanday ko sana sa'yo itong bronze kong itak. Medyo matagal-tagal nang hindi nahasa eh. Manganganak na si Shaila sa susunod na buwan. At alam mo naman dito sa atin, marami nang napabalitang napatay na sanggol ang pinakamatandang aswang. Ani pa ni Tonyo. Tumango-tango naman si Elias na inabot ang itak ni Tonyo. Tama yan, Tonyo. Mas mabuting magdoble ingat tayo sa panahong ito. Kaagad na ginawa ni Eliasar ang itak na pinapapanday ni Tonyo sa kanya. Mamayang hapon ay muli siyang babalik sa kanilang bukareng. Balita niya kasi ay manganganak ang asawa ng kanyang pinsan. Paniguradong naroon mamaya ang pinakamatandang aswang para salakayin ang pamilya ng pinsan niya.
Mabilis namang natapos ni Eliasar ang ginagawang itak nang hinihingal na dumating si Andoy. Paring Ilyas, tara sa barangay. Naroon si Doña Carmen at namigay ng bigas. Hinihingal na wika ni Andoy. Ikaw talaga pare. Ibigay mo na lang sa mga mas nangangailangan. Sa lagay na yan ay kailangan mo pa ba ng bigas? Mag-diet ka eh. Pang-aalas ka niya sa kaibigan. Ay grabe naman siya kung manlait sa tabako. Pare, seryoso na to. Pinapatawag ka ni Kapitan. Kakausapin ka raw ni Doña Carmen. Kasi nabalitaan ni Doña Carmen ang nangyari sa lolo Teban mo. Matagal nang nais makilala ni Doña Carmen ang lolo mo, di ba? Kwento naman ni Andoy. Napakunot ang noo ni Eliasar sa sinabi ni Andoy. At bakit namang nais niyang makilala si Lolo Teban? Tanong niya kay Andoy. Obo, malay ko. Para malaman natin. Halika na. Doon tayo sa barangay at kausapin mo si Doña Carmen. Kumalat kasi sa kanilang barangay ang nangyari kay Mang Teban na pinatay ito ng aswang. Kung bantog noon si Lolo Teban sa pakikipaglaban nito sa mga aswang, ngayon ay matunog pa rin ang pangalan nito matapos mapatay ng pinakamatandang aswang. Hindi kilala ni Ilyas si Doña Carmen, pero matagal na niyang naririnig ang pangalan ng may edad na babaeng ito. Matulungin nito sa mga taga-nayon. Sabi-sabi pa nga ay inuudyok ito ng mga politiko na tumatakbong mayora sa kanilang bayan. Si Doña Carmen ay asawa ng yumaong si Don Gustavo sa kanilang bayan. Sikat ang mga ito dahil sila ang nagmamay-ari ng pinakamalawak na plantasyon ng sagingan at pinyahan sa kanilang bayan. Nagbibigay sila ng maraming pangkabuhayan sa mga tao sa kanilang bayan rin. Kaya naman, matunog ang pangalan ni Doña Carmen. Nagtataka nga lang si Eliasar kung ano ang kailangan ni Doña Carmen sa kanya, lalo na sa lolo niya. Kaagad siyang pinatuloy sa opisina ni Kapitan sa barangay hall. Naiwan si Andoy sa labas na tumutulong sa pamimigay ng bigas sa mga kabarangay nila. Nagpapakyot kasi si Andoy sa asistan ni Doña Carmen na magandang babae. Maganda din kasi ito pero hindi na pinansin ni Eliasar ang mga bagay na iyon. Wala siyang interes doon. Ang mahalaga sa kanya ngayon ay ang hanapin ang pinakamatandang aswang sa kanilang bayan. Wala ang atensyon niya sa mga magagandang babae. Magandang umaga po, Kapitan at Doña Carmen. Pagbati niya na makapasok siya sa opisina ng kanilang kapitan. Tumambad sa kaniyang babaeng nasa mga edad 50 na lumawak ang ngiti nang makita si Eliasar. Ito malamang si Doña Carmen. Malakas ang aura ng babaeng kaharap niya. Ito na ba si Elias, Kapitan Rocco? Ang apo ni Mang Teban? Tanong nito na tinanguan naman ng kanilang kapitan. Naupo si Eliasar na naroon sa selya matapos igiya ni Kapitan Rocco. Ako nga po si Elias, madam. Ano pong may paglilingkod ko sa iyo? Tanong ni Eliasar sa may edad na ginang. Nag-aalala ako sa mga pangyayari sa atin, iho. Dumadami na ang mga sanggol na nabibiktima ng pinakamatandang aswang na yan. Napapalagay pa ako noong nariyan pa si Mang Teban na may kakayahang makipaglaban sa mga aswang. Iho, iniwan ba sa'yo ni Mang Teban ang kakayahan niya? Diretsang tanong ng may edad na ginang sa kanya. Napatawa naman ang pagak si Eliasar. Mabuti sana kung ganun, madam, dahil maigaganti ko si lolo sa aswang na pumatay sa kanya. Pero nagkakamali ka. Wala akong kakayahan na kagaya kay lolo at patay na ang abuelo ko nang maabutan ko sa bukirin. Ani naman ni Eliasar. Hindi ko man lang mahanap kung nasaan ang anting-anting na taglay niya. Isa lamang akong simpleng panday na gumagawa ng itak, madam. Nakayo kong wika muli ni Eliasar.
May bahagi sa kanyang puso ang nagsasabi sa binata na pagdudahan ang pagkatao ng Doña Carmen na ito. Malakas ang enerhiyang taglay ng babae kahit na may edad na ito. Ay, hindi ako makapaniwalang maiisahan ng mga aswang ang lolo Teban mo. Napakagaling ng iyong lolo, iho. Ilang aswang na nga ba ang kinitilan niya ng buhay? Nitong baka sa mukha ang panghihinayang. Habang si Eliazar naman ay lihim na pinag-aaralan ang bawat galaw ni Doña Carmen. Napaka-imposibleng marami itong alam tungkol sa kanyang lolo dahil hindi naman ito personal na kakilala ni Mang Teban. Maliban na lang kung isa ito sa mga aswang na nagmamatsyag sa kanyang lolo. Matalas ang pandama ni Elias. Gawa ng taglay niya ang anting-anting, kaya kaagad niyang nalaman na hindi ordinaryong tao lamang si Doña Carmen. Alam niyang may itinatago itong lihim, pero hindi naman ito aswang. Hindi niya naaamoy ang pagiging aswang ng may edad na babae. Natatakot ako sa panganib na taglay ng mga aswang, lalo na ngayon wala na ang lolo Teban mo. Baka ang pamilya ko ang isusunod nila. Buntis pa naman ang anak ko. Kaisa kasi kami ng lolo mo sa krusada laban sa mga aswang. Nitong hininaan ang boses. Sayang na sayang at hindi mo nasunod ang anting-anting ng iyong lolo Teban. Napapailing na wika naman ng babae. Kung ano-ano pa ang sinasabi ni Doña Carmen tungkol sa mga aswang, panay lang naman ang tango ni Eliazar. Hindi siya sigurado kung kaaway niya o kasangga ang babaeng ito, kaya mas mabuti nang nag-iingat. Hanggat kaya niyang itago ang katotohanan na minana niya ang anting-anting ng lolo niya, ay gagawin niya. Tanging ang kaibigan niyang si Andoy ang nakakaalam sa sekreto niya. Madam, tapos na kami sa pamimigay ng ayuda sa mga tao. Hinihintay ka nila para magbigay ng pahayag mo. Bigla ng isang babae na bumungad sa may pinto ng opisina ni Kapitan. Ito ang magandang babae na hinihirita ni Andoy kanina. Napakaganda nga niya. Sige, ayusin mo na lang itong mga listahan natin na ito, Mara. Haharapin ko muna ang mga tao sa barangay. Iho, Elias, dito ka muna at may ibibigay ako sa iyo pagbalik ko. Ani ni Doña Carmen. Hindi naman napigilan ni Elias ang bahagyang pagkunot ng noo sa narinig na pangalan ng magandang babaeng ito. Tinawag itong Ara, kagaya ng pangalan ng babaeng binanggit ng lolo Teban niya, bago ito nawala ng hininga. Hi, ikaw pala si Elias, ang apo ni lolo Teban? Tanong ng dalaga sa kanya na inayos ang mga nagkalat na papel sa ibabaw ng mesa. Ako nga. Kilala mo rin ako? Hindi naman, nabanggit lang kanina ni Kapitan ang tungkol sa iyo na apo ka ni Lolo Teban. Ang lolo mo naman, hindi ko siya personal na kilala, pero palagi siyang nababanggit ni Madam Carmen. Kaya ilang beses ko nang narinig ang tungkol sa lolo mong antingero. Paliwanag ng dalaga. Narinig ko din kay Andoy kanina na isa kang panday. May ipapagawa sana ako sa iyo. Pwede ba? Tanong ng babae na itinigil ang ginagawa. Anong ipapagawa mo sa akin? Nagtatakang tanong naman ni Eliazar. Punyal na pilak ang ipapagawa ko sa iyo, Elias. Punyal na pilak? Kunwari ay bulalas ni Eliazar sa harapan ng dalaga sabay palatak. Hindi matibay ang pilak, Ara. Mas mabuti pa ang bronze o kaya ay bakal. Pero ang pilak ang pinakamasakit na elementong nakakasugat sa aswang. Dadalhin nila sa kamatayan kapag nasugatan sila ng pilak, Elias. Kailangan ko ang punyal na pilak panlaban sa mga aswang. Ni Mara na ngayon ay
naniningkit ang mga mata. Natigilan si Eliasar sa sinabi sa kanya ni Mara. "Puntahan na lang kita sa shop mo kapag day off ko, Elias ha?" Nitong kinawayan siya. Naiwan si Elias na nahuhulog sa matinding pag-iisip. Pinagdududahan niya ang 2 taong nakilala niya sa ngayon. Si Doña Carmen at ang babaeng si Ara ay isang palaisipan kay Eliasar. Hindi kaya si Ara ang tinutukoy ni Lolo Teban? Pero imposible namang siya dahil sabi ni Lolo sa akin, inalipin siya ng mga aswang. Hindi naman mukhang alipin si Ara. Ani Eliasar sa sarili. Maagang nagsara si Elias sa kanyang shop noon at pagkatapos ay inihanda ang motorsiklo sa pagpunta sa Bukirin. Magmamanman na siya sa paligid lalo na ngayon at malapit ng mga nakangasawa ng kanyang pinsan na nakatira sa Bukirin. Malapit lang din sa tinitirhan ni Lolo Teban. Medyo madilim na ang paligid at napakatahimik ng gabi. Tanging ugong lamang ng kanyang motorsiklo ang maririnig sa paligid, pati na rin ang mga huni ng kuliglig. Sa wakas ay nakarating na rin siya sa Bukirin at saktong bumaba siya ng kanyang motorsiklo nang mula sa di kalayuan ay naramdaman niya ang presensya ng isang aswang. Ang lanang nasa kanyang bulsa ay nag-iinit. Gumagalaw ang langis sa loob ng maliit na bote na nasa kanyang bulsa na nagmistulang pinakuluan. Napangisi si Eliasar habang maingat na tinatalunton ang kinaroroonan ng nilalang. Ngayon, matitikman niyo ang aking ganti sa mga kalahi niyo. Ani Eliasar na nagsimulang mag-orasyon para ilabas ang kanyang kapangyarihan ng anting-anting. Kasama sa kapangyarihan ni Eliasar ay ang pambulag. Hindi siya makikita ng mga aswang. Maaari nilang maramdaman ang kanyang malakas na presensya. Subalit hindi nila makikita si Elias, lalo na sa kadigliman ng gabi. Mula sa di kalayuan ay tanaw na tanaw ni Elias ang isang nilalang na gumagapang palapit sa bahay ng kanyang pinsan. Nagkakagulo sa loob sabagkat nagsisimula ng umere ang asawa nitong si Belen. Maingat ang bawat galaw ni Elias na dinaluhong ang aswang na gumagapang palapit sa bahay ng kanyang pinsang si Ronaldo. Napaigik ito sa sakit at matapos dambahin ni Elias at tamaan ng kanyang malakas na kamao, napatayo ito. Itim na itim ito dahil sa kapal ng balahibo nito sa katawan. Mahaba ang mga pangil nitong nagmistulang baboy ramo nang tumayo at humarap kay Elias. Umangil ito at doon rin ay nagkamalay ang pinsan niyang si Ronaldo na naging komosyon sa labas ng kanilang bahay. Lumabas ito sa pintuan ngunit sumigaw si Elias. "Pumasok ka sa loob at bantayan mo si Belen. Ako nang bahala rito." Utos naman ni Elias sa kanyang pinsan. Hindi man nakikita ni Ronaldo kung nasaan ang taong nagsasalita, ay nagmamadaling bumalik ito sa loob. Bit-bit ang tansong itak para bantayan ang asawa na nahihirapan sa panganganak. Pakialamero ka, antingero! Hiyaw ng aswang na umaangil. Sinugod nito si Elias, ngunit sa kanyang pagsugod ay dinaluhong ni Elias ang aswang at sinaksak gamit ang pilak na punyal na pag-aari ng Lolo Teban niya. Napakaliksi at napakabilis ni Elias na hindi man lamang siya mahahawakan pa ng aswang. Tumakbo ito palayo o hawak ang tiyan na sugatan. Papunta ito sa kasukalan. "Hindi ka makakatakas sa akin. Tatapusin kita ngayong gabi." Ani Elias na napakabilis ang pagtakbo. Naunahan pa niya ang aswang at nabigla na lamang ito nang bigla na lamang sumulpot si Elias sa kanyang harapan. Napakabilis mo. Imposible. Patay na si Teban. Paano mong nakuha ang kanyang anting-anting? Sino ka? Tanong nito sa kanya habang inihingal at sumusuka na ng dugong napakalapot.
gawa ng mga sugat nito. Hindi na kailangang makilala mo ako. Tandaan mo, ako ang uubos sa mga lahi niyo kung hindi kayo titigil sa pambibiktima ng mga batang bagong silang. Ani Elias at pagkatapos ay inundayan ng malakas na sipa ang katawan ng aswang. Bumanda iyon sa malaking puno at napahiyaw sa sakit. Katapusan mo na! Sinaksak muli ni Elias ang tapat ng dibdib ng aswang na nakalaban na siyang tuluyang ikinawala ng buhay nito. Noon din ay napansin ni Elias ang isang taong mabilis na tumakbo papalayo sa kanya. Napakabilis ng pagtakbo nito, papunta pa sa kasukalan ng kagubatang iyon. Kaya naman sinundan iyon ni Elias. Tigil! Ani Elias nang malapit na niya itong maabutan. Tumigil naman ito. Sino ka? At anong kailangan mo? Tanong ni Elias sa di kilalang tao. Tulungan mo ko. Kailangan ko ng tulong. Umiiyak na wika ng isang boses ng babae. Kinakabahan si Elias. Ito na ba ang pumatay sa lolo niya? Ang aswang na nagkukunwaring babae, pero ang pinakamatandang aswang pala. Subalit, hindi na kumukulo ang kanyang lana na ibig sabihin ay isang tao ang nasa harapan niya. Anong kailangan mo sa akin? Bakit parang nakabantay ka rin sa akin? Tanong ni Elias sa babae. Kailangan ko ng tulong mo at hindi kita binabantayan. Ang aswang na yun ang sinusundan ko para patayin, pero naunahan mo ko. Ani ng babae na humarap kay Elias at sa isang iglap lamang ay tinanggal nito ang bonnet na suot. Tumambad kay Elias ang magandang mukha ng asistan ni Doña Carmen na si Ara o di kaya ay Mara. Ikaw? Anong ginagawa mo rito? At bakit ka nakarating dito? Ikaw ba si Ara o Mara na sinasabi sa akin ni Lolo Teban? O ikaw ang pinakamatandang aswang na narito ka para patayin ako? Sunod-sunod na tanong ni Elias na inilabas ang pilak na punyal. Hindi ako natatakot sa punyal na yan dahil isa akong tao, Elias. Ani Mara. Kaya lang, ako ang pumatay sa lolo mo. Ako ang pumana sa dibdib niya dahil sa utos ng pinakamatandang aswang Elias. Bihag niya kami ng aking kapatid at wala kaming takas sa kanya. Nilinlang niya ako para mapatay ko si Lolo Teban at pinagsisihan ko ang ginawa ko. Maniwala ka, hindi ako isa sa kanila, Elias. Nitong umiiyak. Pero ikaw ang pumatay kay Lolo dahil alagad ka ng pinakamatandang aswang. Mabilis ang kilos ni Elias na tinutukan ng kutsilyo ang liig ng dalaga. Kung hindi ka makikinig sa akin, kung hindi ka naniniwala sa sinasabi ko, sige, patayin mo na ako. Total, napakalaki naman ng kasalanang nagawa ko sa iyo. Ako ang pumatay kay Lolo Teban. Pero hindi ko yung sadya, Elias. Wala akong balak na napatayin talaga si Lolo. Noon din ay naramdaman ni Elias ang mga butil ng luha ni Ara o Mara na pumatak sa mga mata nito. Sige na, Elias. Patayin mo na ako para magkaganti ka sa ginawa kong kasamaan. Ani pa nito. Humahango sa galit si Elias na binitawan si Mara at itinulak. Umalis ka na. At wag na wag ka nang magpapakita pa sa akin. At sabihin mo sa pinakamatandang aswang na parating na ako para patayin siya. Naikuyom ni Elias ang kamausan na daramang galit. Iniwan niya si Mara na umiiyak, ngunit maya-maya pa ay humabol sa kanya ang dalagang umiiyak pa rin at niyakap ang kanyang bewang. Bitawan mo ko. Ano ba? Singhal ni Elias na tinanggal ang braso nito at itinulak ito palayo. Napahiyaw na lamang sa sakit si Mara nang matusok ang binti niya sa sanga ng kahoy. Elias, kailangan ko ang tulong mo. Binihag kami ng matandang aswang ng kapatid ko
At hindi kami makakaalis sa kanilang poder, lalo na ang kapatid ko. Narito ako ngayon para sundan ang aswang na yun. Inutusan iyon ng pinuno ng mga aswang para kunin ang sanggol ng pinsan mo para sa pinakamatandang aswang. Pinahid ni Mara ang luha sa mga mata at napatayo. Paika-ika itong lumapit kay Ilyas sa sakit ng kanyang binti. Napabuga na lamang ng malalim na hininga si Ilyas. Hindi niya alam kung ano ang gagawin sa ngayon. Naalala niya ang huling habilin ng lolo Teban niya. Ang iligtas si Mara at ang kapatid nito. Pero galit na galit siya sa dalaga sa ginawa nito sa lolo niya. Subalit, nagawa lamang iyon ni Mara sa pag-aakalang palayain na sila ng mga aswang kapag napatay niya si Mang Teban. Litong-lito si Ilyas. Subalit, nagulat na lang din siya sa sarili niya nang mabilis na binuhat niya ang dalagang naglalakad na paika-ika. Alam niyang nasaktan ito kanina sa ginawa niyang pagtulak rito. Kitang-kita ni Ilyas ang sugatan nitong binti dahil sa malinaw niyang paningin kahit na madilim sa paligid. Salamat, Ilyas. Alam kong napakabuti mo. Kagaya ka rin ni Lolo Teban. Ni Mara na hindi napigilan ang pagsilay ng matamis na ngiti habang binubuhat siya ni Ilyas palabas ng kasukalan. Mabilis na tinakpan ni Ilyas ang mukha niya ng bonet. Ganoon din si Mara ay nagtakip din ng mukha nang bumungad sa kanila sa labas ng kasukalan ang mga taong may dalang bagakay. Iyan ang antingerong pumatay sa aswang. Hayaan niyo siyang makaalis. Sigaw naman ni Ronaldo na hindi nakilala si Ilyas dahil sa suot na itim na bonet. Maraming salamat sa pagliligtas mo sa mag-ina ko, kung sino ka man. Pasasalamat ni Ronaldo na napayuko sa harapan ni Ilyas. Tinanguan lamang ni Ilyas ang mga ito at hindi na nagsalita pa. Mahirap na baka makilala pa siya ni Ronaldo. Hinila na ng mga ito ang patay na katawan ng aswang at dinala sa gitna ng may bakanting lote. Alam na ni Ilyas ang gagawin ng mga taga-nayon sa katawan ng aswang na pinatay niya. Susunugin ito ng mga tao dahil sa galit ng mga ito. Hindi na mabilang ang mga pamilyang nawala ng mahal sa buhay at mga kahayupan dahil sa pananalasa din ng mga bagong yanggaw o mga nasasakupan ng mangtas na mga aswang. Nang makarating na sila sa paanan ng bundok, ay maingat na ibinaba ni Ilyas si Mara sa tabi ng kanyang motorsiklo. Sakay na. Ano pa bang hinihintay mo dyan? Tanong ni Ilyas sa dalaga. Kailangan ko makauwi sa bahay at baka pagdududahan ako ng pinakamatandang aswang. Ni Mara. Paano kang uuwi ha? Aswang ka na rin ba? At may pakpak kang magagamit sa pag-uwi? Singhal ni Ilyas sa dalaga. Sasakay na, ang hilig mo namang maninghal. Ni Mara na paika-ikang umangkas sa motorsiklo ni Ilyas. Sabay ka na matulog para magamot ko yung sugat mo. Bukas ka na umuwi sa bahay na tinitirhan mo. Sabihin mo sa matandang aswang na nasugatan ka kaya hindi ka nakauwi kaagad. Ni Ilyas habang hindi mapigilan ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso nang maramdaman na lamang ang pagyakap ni Mara sa baywang niya. Napapabuga ng malalim na hininga si Ilyas. Hindi siya iibig sa taong pumatay sa lolo Teban niya. Pero ililigtas niya ang mga ito dahil iyon ang pangako niya sa lolo Teban bago ito mamatay. Kinabukasan, maagang nagising si Ilyas at napatitig siya sa malaanghel na ganda ni Mara na natutulog sa sofa sa sala. Himbing na himbing ito sa pagtulog. Napakaamo ng mukha nitong napaka-inosente habang tulog. Hindi napigilan ni Ilyas na haplusin ang malambot na pisngi ng dalaga. Sayang ka, Mara, at ginawa kang kasangkapan ng mga aswang. Ni Ilyas.
Panghihinayang ang nadarama niya habang nakatitig sa magandang si Mara na tulog pa. Kung nagkataong hindi ito ang alagad ng mga aswang na pumatay sa lolo Teban niya, ay baka hahayaan niya pa ang pusong ibigin ito. Napakapihikan pa naman ng puso niya. Hindi basta-bastang titibok ang puso niya sa kahit sino lang. At aminin man niya sa hindi, tumibok iyon kay Mara. Pero hanggang doon na lamang ang pagtingin ito. Dahil puputulin na ni Elias ang nararamdamang ito sa dalaga. Ginising na niya si Mara dahil bukang liwayway na at ihahatid niya ang dalaga sa tinitirhan nito bago pa man mag-uumaga. Sa isang maliit na bahay lamang nakatira si Mara. Maaga siyang hinatid ni Elias doon. Paniguradong ipapatawag siya mamaya ni Doña Carmen at itatanong sa kanya kung ano nga ba ang nangyayari. Elias? Pigil niya sa mga kamay ng binata. Anong kailangan mo? Malamig na tugon niya sa dalaga. Elias, alam kong galit ka sa akin. Alam ko naman na hindi madaling magpatawad, lalo na sa napakalaking kasalanan ko sa iyo. Pero, tutulungan mo ba kami ng kapatid ko? Tanong ni Mara sa binata. At bakit mo naman naisip na tutulungan kita? Matapos mong patayin si Lolo Teban, ay tutulungan talaga kita? Ang kapal din ng mukha mo, ano? Nakangising ani ni Elias na tinawanan si Mara. Tinalikuran niya ang dalaga at nagmamadaling bumalik sa motorsiklo niya. Baka kasi kapag makikita pa niya ang pagluha ni Mara, ay magbago ang isipan niya. Ngunit napatigil si Elias nang kumulo ang kanyang lana. May aswang sa loob ng bahay ni Mara. Mara, pigil niya ang dalaga sa pagpasok sa loob ng bahay. Nauna si Elias at binuksan ang pinto. Nagulat naman si Mara na pinigil si Elias. Elias, wag. Pigil niya sa binata. May tinatago kang aswang sa loob. Asik niya kay Mara na itinutulak ito. Napahandusay naman si Mara sa sahig ng sala, habang si Elias ay mabilis na kumilos. Tinungo niya ang kwarto kung saan naroon ang naramdaman niyang aswang. Elias, huwag mo siyang saktaan. Ani Mara na sinundan ng binata. Tumambad sa harapan ni Elias ang kalunos-lunos na nilalang sa loob ng kwarto. Napakapayat ng katawan nitong nakahiga sa kama at nakagapos ng kadenang pilak. Nasasaktan ito sa pilak pero tinitiis nito ang lahat ng iyon. Elias, huwag mong patayin ang kapatid ko. Napapaiyak na wika ni Mara na mahigpit na niyakap ang baywang ni Elias. Siya ang kapatid kong si David. Iginagapos ko siya sa kadenang pilak tuwing gabi para hindi siya makapanakit ng tao. At pati ako, Elias, pati ako ay hinawaan ng mga demonyong yon. Pero ginagamot ko ang sarili ko. Kaya kong tiisin ang sakit sa tuwing ginagamot ako ng albalaryong si Mang Tasyo. Ang mahalaga ay hindi ako matulad ni David. Hindi ko kasi naagapan kaagad si David dahil hindi niya kinakaya ang masakit na pamamaraan ng gamutan. Hinawaan kami ng pinuna ng mga aswang bilang kabayaran raw ng pananalasa namin sa mga lahi nila. Umiiyak na wika ni Mara. Doon natigilan si Elias nang marinig ang sinabi ni Mara. Anong ibig mong sabihin na sinasalasa niyo ang lahi ng mga aswang? Tanong ni Elias. Hindi mo daw ba talaga ako nakilala, Elias? Ako ang anak ni Santiago na matalik na kaibigan ng mga magulang mo. Ako ang kalaro mo noon sa bukirin ng mga bata pa tayo. Katulong ni Lolo Teban si tatay noon sa pamumuksa ng mga aswang. Napatay nila si Itay at si Inay sa isang labanan. Binihag nila kami sa kanilang pamayanan. Si David ay hinawaan nila, Elias.
at pinagbabayad kami sa kasalanang hindi naman namin kasalanan. Ginagawa nila kaming alipin. Umiiyak na wika ni Mara sa binata. At nang pumutok ang araw sa silangan, ay nagbagong anyo ang aswang na nakagapo sa kama. Naging isang binatilyo ito at napakapayat. Nagkaganon si David dahil hindi ito tumikim ng dugo ng tao o kaya ay laman ng tao simula noong naging aswang ito. Hindi naman napigilan ni Elias ang mahabag sa kalagayan ng magkapatid, lalo na si David na nahihirapan sa kalagayan. Minomonitor kami ng mga aswang at maya-maya ay kailangan naming magpunta sa pamamahay nila para pagsilbihin sila. Ani Mara. Hindi naman kita masisisi kung ayaw mo kaming tulungan, Elias. Salamat na lang sa hindi mo pagpatay sa amin ng kapatid ko. Makakaalis ka na at baka makikita ka pa ng mga aswang dito sa bahay namin. Pero tulog naman na sila ngayong araw kaya hindi nila malamang nagpunta ka dito sa amin. Sige na, umalis ka na. Titiisin na lamang namin ni David ang ganitong kapalaran na habang buhay. Hindi ka naman namin mapipilit eh. Napabuga ng malalim na hininga si Mara. Pag-iisipan ko. Sige, aalis na ako. Ani Elias na nakadama ng awa sa dalaga. Nilingon pa niya ito habang kinakalasan ng kadinang pelak ang katawan ng kapatid. Tila hinihiwa ang kanyang puso sa kalagayan ng magkapatid na ito. Naalala niya na si Mara, ang batang babae na crush niya noong mga bata pa sila. Habang lumalayo ang motorsiklo ni Elias palayo sa tahanan ni Mara, ay nakadama siya ng bigat ng kalooban. Ang akala nila ng lolo Tayban niya noon ay kasamang pinatay ng mga aswang ang dalawang bata na si Mara at si David. Hindi akalain ni Elias na buhay pala ang magkapatid at napakasaklap ng buhay na pinagdadaanan ng dalawa. Ang magiging alipin ng mga aswang at maging kagaya ng mga demonyong aswang dahil nahawaan na sila. Mas lalo pang nakakaawa si David na halos butot balat na lamang ang katawan dahil hindi na nakakain. Mabuti na lang si Mara at kinakaya ang gamutan ni Mang Tasyo, kaya kaunti na lang ang natitirang pagkaaswang na nasa loob ng katawan nito. Nang makarating si Elias sa pamamahay niya, ay nagulat na lamang siya dahil sa daming customer ang naghihintay sa kanya. Magpapagawa sila ng itak na gawa sa pilak o kaya ay sa tanso panlaban sa mga aswang. Pare, saan ka ba galing? Ang aga mo namang lumabas. Bulalas ni Andoy na inahanda na ang mga kagamitan niya sa paggawa ng mga itak. Sa palengke. Bumili ako ng isda ng maaga. Iluto mo ito pare. Ako nang bahala sa kanila. Ani naman ni Elias na tinapik ang balikat ng kaibigan. Grabe mga pre, balita ngayon sa kabilang nayon ang isang binatang antingero na pumatay sa aswang gamit ang maliit na punyal niya at kamao. Sinunog ng mga tawang aswang. Ang astig ng antingerong yon. Hindi kagaya ng iba dyan na nagkasya na lamang sa pagpapanday ng mga itak. Hindi man lang sumunod sa yapak ng abuelo niya. Parinig ng isang lalaki kay Elias. Napatiimbagang na lamang sa Elias na pinagpapatuloy ang ginagawa. Sayang lang din, balita ko ang asawa ni Ronaldo ang nanganak. Hindi kaya si Ronaldo ang antingerong yon? Di ba nga? At apo yun ni Mang Teban din. Baka si Ronaldo ang nakasunod sa anting-anting ni Mang Teban. Bilib ako sa taglay na lakas ng antingero. Yung iba kasi ay isinilang na lalampalampa. Kaya hanggang panday na lang ang kayang gawin. Bulalas naman ang isa pa na napahagalpak ng tawa. Wala ka talaga sa pinsan mo, Elias. Nakatawang wika naman ng isang lalaki na taga-barangay lang din nila. Tinawanan lamang sila ni Elias. Ganun ba?
Wala kasi talaga sa kapalaran ko ang maging antingero mga pre. Nakakatakot ang kakayahan nila. Kaakibat ay kamatayan. Ayoko pang mamatay no. Hindi ko pa nga nakikita ang babaeng para sa akin. Tapos kakatayin lang ako ng aswang. Sayang naman ang pagiging gwapo kong lalaki niyan. Ani Elias na tinawanan ang mga ito. O siya. Huwag niyo nang pikunin sa paring Elias. Baka bibigyan niya kayo ng piking pilak. Lagot kayo. Kayo din ang unang makakatay ng mga aswang. Ani naman ni Andoy na nahahalata ang pang-aalaska ng ibang mga kapitbahay kay Elias. Maiba tayo. Ang laki ng pabuyang ibibigay ni Doña Carmen sa mga antingero makakapatay ng aswang. Grabe. 100,000 mga pre. Ani ng isang lalaki. Natigilan si Elias sa pagpokpok sa ginagawang itak at pinahid ang pawis. Anong sabi mo? Asa ka pa, paring Elias. Hindi ka yayaman dahil hindi mo naman minana ang anting-anting namang Teban na lolo mo. Umagalpak ng tawanan ng mga ito habang nakitawan na rin si Elias sa kanila. Ang malas ko naman pre. Pero mas malas ang makakatay ng aswang, di ba? Ani naman ni Elias na tinawanan din ng mga kapitbahay niya. Grabe, ito na ang oras na yayaman ng husto ang mga antingero. Kung sino man ang nakapatay ng aswang kagabi, ay aabangan ko talaga para makahingi man lang ng balato. Ani naman ang isa. Napapatawa na lamang si Elias na nahuhulog sa malalim na pag-iisip kung bakit bibigyan ng pera ni Doña Carmen ang antingerong nakapatay ng aswang. Kung noong buhay pa ang lolo Teban niya, ay hindi man lang ito binigyan ng pera ni Doña Carmen. Sa anong dahilan kaya? At magbibigay ng pabuya ngayon ang milyonaryang ito? Napapailing na lamang si Elias. Hindi naman siya gahaman sa pera. At lalong hindi siya ganon katanga para ilantad ang sarili sa publiko na siya ang antingerong sumunod sa yapak ng lolo Teban niya. Malakas ang duda niya kay Doña Carmen na isa itong aswang. Kaya naman, kakausapin niya muli si Mara tungkol kay Doña Carmen. Samantalang tinamaan si Mara ng malakas na sampal ni Doña Carmen sa pisngi. Napaluhod na lamang si Mara sa harapan ng babaeng nakasakay sa wheelchair at nanghihina. Patawarin mo ako, madam. Napakalakas ng antingerong nakalaban ni Kulas kagabi. Kamuntikan na nga akong mahuli nang tumakas ako. Kaya heto, nasugatan ang binti ko. Ani naman ni Mara. Nagbabaga ang mga mata ni Doña Carmen. Nahinila ang mahabang buhok ni Mara. Leche kang babae ka. Wala kang silbi. Hindi ka ba nag-iisip? Kaya kita pinasama kay Kulas ay para kapag hindi makuha ni Kulas, sasalakayin mo ang pamilya at agawin mo ang sanggol. Nangihina na akong leche ka dahil sa sugat ko ng punyal na pilak ni Teban na antingero. Bulyaw ni Doña Carmen. Simula ng nakaraang buwan na nakalaban ito si Mang Teban, ay hindi na gumaling pa ang sugat ni Doña Carmen. Sa panlabas na anyo ay parang okay ito, walang sugat. Pero sa kaloob-looban nito ay naroon pa rin. Ang dugo ng sanggol na kalalabas lang sa sinapupunan ng ina ay siyang dapat magpapahilom ng sugat ni Doña Carmen. Ito rin ay may dalang milagro na nagpapalakas kay Doña Carmen at nagpapabata sa anyo nito. Sa isang buwang nakalipas na hindi ito nakatikim ng dugo ng bagong silang na sanggol, ay mas lalo itong nangihina. Rinig na rinig ba niya ang pag-angil nito sa sakit sa sugat sa tagiliran na hindi pa rin gumagaling hanggang ngayon. At napapansin din ni Mara na mas lalong tumanda ang mukha ni Doña Carmen ngayon. Hindi lang siya sigurado kung napakalakas pa rin ba nito, kagaya ng dati. Nagkasya na lang kasi si Doña Carmen sa supply na dugo mula sa blood bank na binibili ng mga tauhan nito.
Kailangan ko ng sanggol na bagong silang. Leche ka. Humanap ka ng babaeng manganganak, Mara. Baka ipapakain kita sa mga alipores ko mamayang gabi. Na hindi mo man lang natulungan si Kulas kagabi. Madam, napakarami kasing nagbabantay sa bata na bagong silang. Naaroon ang ama ng bata. Pati na rin ang mga kalalakihan sa nayon. Mahihirapan na tayong maghanap ng sanggol ngayon dahil naging alerto na ang mga tao. Ni Mara na nakayuko sa harapan ni Doña Carmen. At papaano ako, Mara? Hayaan mo na lamang ba akong mamatay? Nanlilisik ang mga mata ni Doña Carmen na sinakal ang leeg ni Mara. Papatayin kitang punyete ka. Kung mamamatay man ako, Mara, hindi rin kita bubuhayin. Pati ang kapatid mo. Nitong itinulak ng malakas si Mara. Malakas pa rin si Doña Carmen kahit may sugat na ito sa katawan. Naikuyom na lamang ni Mara ang mga kamao. Hindi niya kayang talunin ang matandang ito. Umaasa na lamang si Mara na sana ay magkaroon ng kahit na kaunting awa sa kanilang magkapatid, si Eleazar. Si Elias na lamang ang natitirang pag-asa na mayroon si Mara ngayon. Pero napakalabo na yatang tutulungan siya ng binata matapos nitong malaman na siya ang pumatay sa lolo Teba nito. Hindi napigilan ni Mara ang pagdulo ng mga luha. Wag mo akong iiyakan. Dahil walang silbi sa akin ang mga luha mong yan. Sige na, umalis ka na. May order ako mula sa blood bank na fresh blood. Kunin mo doon, punyeta ka. At pagkatapos mo sa blood bank, puntahan mo ang kapitan sa barangay Malinaw. Ibigay mo itong 100,000 dahil lumabas na daw ang antingerong nakapatay kay Kulas. Naniningkit ang mga matang wika ni Doña Carmen. Napasinghap na lamang si Mara. Hindi, Elias, bakit ka lumabas? Dahil sa pera? Nilalagay mo lang ang sarili mo sa isang nakakatakot na sitwasyon. Di akong mamayang gabi ay aatakihin ka ng mga aswang. Ni Mara sa sarili. Pagkatapos tinanggap ang malaking halaga mula kay Doña Carmen, ay nagmamadaling nilisan ni Mara ang mansyon ng mga aswang. Una niyang tinungo ang blood bank para kunin ang preskong dugo para kay Doña Carmen. Ang preskong dugo na lamang ang tanging nagbibigay ng lakas sa matandang aswang. Hindi ko papayagan na makakain ka pa ng bagong panganak na sanggol demonyo ka. Kung hindi man ako tutulungan ni Elias, pues maghahanap ako ng paraan kung papaano kitang mapatay. Ni Mara sa sarili habang papasok na sa blood bank. Kailangan niyang makita si Elias at balaan ito. Hindi dapat na lumabas si Elias para i-claim ang malaking halagang ibinigay ni Doña Carmen. Ginawa lamang iyon ng matanda para makilala kung sino ang bagong antingero na pumalit kay Mang Teban. Noong nakarang araw nga ay gumawa pa ito ng paraan na harapin si Elias dahil malaki ang duda niyang iniwan ni Mang Teban sa mga apo niya ang kanyang anting-anting. Subalit wala itong naramdaman kay Elias na sobrang ipinagpapasalamat ni Mara. Pera lang pala ang katapat mo, Elias, para ilantad mo ang sarili mo. Tanga ka talaga. Gigil na wika ni Mara na nagmamadali na para pumuntang barangay Malinaw. Una niyang pinuntahan si Elias na naroon sa kanyang shop. Bising-busy ito sa pinapanday ng mga itak. Tumutulo ang pawis nito sa mukha at sa katawan. Hindi napigilan ni Mara ang humanga sa magandang katawan ni Elias. Napakatigas na mga braso nitong pinupukpok ang itak na ginagawa. Lumabas din ang ilang piraso ng malapad na dibdib ni Elias sa suot nitong maluwag na sleeveless. Hindi napigilan ni Mara ang magbasa, ang sariling humanga sa binata. Gwapo si Elias at marunong sumayaw at marunong pang kumanta. Iba yata ang Elias na yun. Gwapo si Elias
at dumagdag pa ang katawan nitong napakamaskulado sa karismang taglay. Sa ngayon, siya pa lamang ang nakakaalam sa sekreto ni Elias at ang kapitan ng Barangay Malinaw. Sayang ang kagupuhan mo na iyan. Kung mamayang gabi ay pagpipestahan ka ng nasasakupang mga aswang ni Madam. Naku talaga. Naiiritang ani ni Mara sa sarili. Nagulat na lamang ang mga naroon sa shop ni Elias nang makita ang isang magandang dalaga na pumasok sa pandayan ni Elias. Miss, magpapagawa ka rin ba kay Elias ng itak? Tanong ni Tonyo na gulat sa babaeng pumasok sa shop. Napapalatak naman ang ibang lalaking naroon. Honey, paring Elias, may magandang chicks na naghahanap sa iyo. Bulalas naman ang isang kapitbahay niya. Napatigil naman si Elias sa ginagawa at lumingon kung sino ang tinutukoy ng mga kulukoy niyang kapitbahay. Napakunot ang noon ni Elias nang makita si Mara. Ano na naman ang gagawin ng babaeng ito rito? Tanong ni Elias sa sarili. Nagmamadaling tinanggal ni Elias ang itak sa ningas ng uling at inilapag sa mesa para muling pukpukin. Oh, anong kailangan mo, Mara? Anyang hindi man lang tinapunan ng tingin ng babae. Kailangan natin mag-usap, Elias. Hindi ka ba makapagantay sa sagot ko? Di ba sinabi kong pag-iisipan ko? Anong ginagawa mo rito? Yan lang ba? Halata ang inis sa mukha ni Elias sa dalaga. Takang-taka naman ang mga chismosong kapitbahay niya na nakikinig sa pagtatalo nilang dalawa ni Mara. Namimilog ang mga mata ng mga ito sa naisip nila. Nililigawan ba ng magandang dalaga na ito ang panday ng Barangay Malinaw? Elias, mag-usap tayo. Hindi ito tungkol doon. Iba ang pag-uusapan natin sa ngayon. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Mara na hinila ang malaking braso ni Elias. Nagulat naman si Elias sa ginawa ni Mara kaya hinila niya rin ang brasong hawak ni Mara. Sa ginawa ni Elias ay na out of balance si Mara. Muntik na siyang matumba sa nagniningas na bagahan sa shop ni Elias. Ngunit napakabilis ng kilos ni Elias na hinapit ang katawan ni Mara kaya hindi bumagsak ang dalaga sa ningas. Tanga ka ba, Mara? Ha? Singhal niya sa babaeng nasa bisig niya pa rin. Magkasabay na bulalas ng mga kapitbahay ni Elias na tumambay sa siyap niya. Napapatawa ang mga ito at halata ang panunodyo sa dalawa na parang aso't pusa. Kundi mo ba naman ako tinulak? Luko-luko ka. Balik na singhal naman ni Mara sa kanya. Ngunit nakaisip ng kapilyuhan ang dalaga para kausapin siya ng binatang antingero. Habang hindi pa inaalis ni Elias ang mga braso nito sa bewang niya, ay kumapit si Mara sa batok nito. Huwag ka nang magalit sa akin, mahal. Kausapin mo na ako, please. Nagpapakyut pa si Mara. Hagalpak ng tawanan ang mga naroon kina Elias at Mara. Uy pare, ang tahimik mo pala. May maganda ka palang kasintahan. Pulang-pula ang tenga ni Elias sa inis kay Mara. Inalsa niya ang dalaga na nagmistulang sako ng bigas sa kanyang balikat at dinala sa loob ng bahay niya. Hiyawan ang mga kalalakihang naiwan sa pandayan ni Elias. Dahan-dahan naman, ang sakit ng sugat ko. Napahiyaw na wika ni Mara na nasaktan. Itinapon kasi siya ni Elias sa sofa kaya nabunggo ang kanyang binting may sugat na natusok ng matulis na kahoy kagabi. Nataranta naman si Elias nang makitang dumugo ang sugat ni Mara. Nagmamadali itong kumuha ng panlinis ng sugat at benda. Ang kulit mo kasi. Sino bang may sabi sa iyong sumulpot ka sa pandayan ko, ha? Asik ni Elias habang nililinis ang sugat ni Mara sa binti. Napapangiwi ang dalaga sa hapdi ng kanyang binti. Aray naman,
Dahan-dahan kasi, mahapdi Elias. Iyaw ni Mara. Napapailing na lamang sa Elias na walang nagawa, kundi ang hipan ang sugat ng dalaga. At naroon na naman ang kakaibang pintig ng kanyang puso habang nakatitig kay Mara. Ang ganda talaga nito, kahit nakangiwi sa sakit. Dahan-dahan na hinaplos ni Elias ang maputing binti ni Mara. Masakit pa ba? Tanong ni Elias. Hindi naman napigilan ni Mara ang mapangiti sa ginawa ni Elias sa binti niya. Medyo okay na Elias. Muling sumeryoso ang mukha ng binata. O ngayon, anong kailangan mo sa akin ha? Elias, ano bang pumasok sa kukote mo ha? Nababaliw ka na ba? Bakit ka lumantad ng dahil sa pera ni Doña Carmen? Isang patibong iyon ng mga aswang para lang makilala ang bagong antingero na pumatay sa aswang na si Kulas. Elias, napakaliit ng utak mo. Inis na saad ni Mara. Hindi naman napigilan ni Elias ang mapatawa sa sinabi ni Mara sa kanya. Ito lang pala ang ipinunta nito sa kanya. Akala niya ay kung ano na. Para namang hibang ang puso niyang umaasa na sana ay may iba pang kailangan si Mara sa kanya. Anong nakakatawa sa sinabi kong loko-loko ka ha, Elias? Nais mo bang pagpipestahan ka mamaya ng mga aswang? Naiinis na sambit ni Mara sa kanya. Elias, hindi mo man lang ginamit iyang utak mo at nagpadala ka sa pera. Patuloy pa rin ni Mara na nakatayo sa harapan ni Elias at palakad-lakad. Kapag makilala ka nila ay madali lang sa kanila ang patayin ka. Elias, hindi basta-basta ang pagkatao ni Doña Carmen. Siya ang pinakamatandang aswang. Elias naman. Hindi napigilan ng binata ang sariling damdamin. Habang nakatitig kay Mara, napalakad-lakad sa harapan niya. Oo, noong una ay galit na galit siya kay Mara nang malaman niyang ito ang pumatay sa lolo Teban niya. Subalit, kapag naiisip niyang hindi naman kagustuhan ni Mara ang paslangin ang lolo niya at naaalala ang huling habilin ni Lolo Teban, ay nawawala ang galit niya kay Mara. Hindi niya napigilan ang bugso ng damdamin na hinila si Mara sa mga bisig niya. Namilog ang mga mata ni Mara sa ginawa ni Elias. Bumagsak ang dalaga sa kandungan ng binatang antingero. Sa totoo lang, ay nagkukunwari lang naman si Elias kanina, nagalit at malamig kay Mara. Pero, nagdiriwang talaga ang puso niya nang makita muli ang dalaga. Elias, anong ginagawa mo? Ibaba mo nga ako, loko ka. Alam mo bang alalang-alala ako sa'yo? Ni Mara. Mas lalong namilog ang mga mata ni Mara nang patakan ni Elias ng mabilis na halik ang mga labi niya. Ang ingay mo. Kanina ka ba? Hindi ako nagpakilala kay Kapitan Mara. Kung hindi, ang pinsan kong si Ronaldo. Ni Elias. Mas lalong natatakot si Mara sa nalaman. Elias, nanganganib ang pinsan mo, lalo na at bagong panganak ang asawa niya. Kahit na hindi kailangan ni Doña Carmen ang anak niya, dahil isang araw na ito, mula ng isilang, ay maraming aswang pa rin ang pwedeng kumatay sa buong pamilya nila. Napahila mo sa mukha si Mara sa nalaman niya. Napatawa muli si Elias na muling pinatakan ng halik ang mga labi ni Mara. Pinamilugan ni Mara ng mga mata si Elias. Teka nga, bakit ka ba nanghalik? Di ba galit ka sa akin? Nakadalawa ka na ha? Dinuro ni Mara ang noo ng binata. Ang ingay kasi ng bibig mong yan at kay sarap pala ng labi mo, Mara. Bulalas ni Elias. Isang kurot sa tagiliran ang ginawa ni Mara kay Elias. Alam mo bang iyang kalantian niyo ang dahilan ng panghina ni Lolo Teban?
Kundi siya lumandi sa nagkunwaring magandang aswang, ay hindi niya nakalimutan ang orasyon niya sa kabilugan ng buwan, Elias. At hito ka't mukhang susundan mo yata ang kalandian ni Lolo Teban. Pinandilatan siya ni Mara ng mga mata nito. Ano ba? Ikaw naman ang nilalandi ko. Hindi naman ibang aswang ah. Mas lalong napabunghalit ng tawa si Elias na hinigpitan ang yakap kay Mara. Patawarin mo ko sa mga nasabi ko, Mara. Nadala lang ako sa sobrang galit ko sa pagkamatay ni Lolo. Hindi ko dapat sinabi sa iyo ang mga masasakit na salitang iyon. At naisip ko kung gaano kahirap ang pinagdadaanan niyo ng kapatid mo sa mga kamay nila. Tutulungan ko kayo ni David na makawala sa mga aswang na yan, Mara. Napakagatlabin na lamang si Mara na pinigil ang mga luha sa pagpatak. Naiiyak siya sa mga sinabi ni Elias sa kanya. Hindi ka nagalit sa akin. Hindi na, Mara. At napagtanto ka ring hindi ko kayang pigilan ang puso kong mahuhulog na sa iyo. Mahal kita, Mara. Elias, mahal na mahal din kita. At salamat, tinanggap mo ko. Tuluyang pumatak ang luha ni Mara sa mga mata. Nalaman niyang may binalak pala si Elias at ang mga kabinataang pinsan niya para ipaghiganti si Lolo Teban sa pinakamatandang aswang. At isa sa mga plano ni na Elias at mga pinsan niya ay ang pagtanggap sa pera ni Doña Carmen. Salamat sa impormasyon mo, Mara. Sa unang beses na nakilala ko si Doña Carmen ay nagdududa na akong siya ang pinakamatandang aswang dito sa atin. Tama ang duda mo. Huwag kang mag-alala. Malalaman mo mamaya sa pagkikita natin ang balak ng mga aswang. Nakangiting wika naman ni Mara sa binata. Bago umalis si Mara ay muli siyang hinalikan ni Elias sa labi na tinugon naman ng dalaga. Matagal bago natapos ang kanilang halik. Kundi pa kumatok si Andoy, ay baka kung saan na silang dalawa umabot pa. Hindi pa naman nakapaghugas si Mara. Maila pa mga mata ni Mara nang makauwi na sa mansyon ni Doña Carmen. Sa pagkakataong ito, ay mas nararapat pa siyang magdoble ingat. Sa loob ng mansyon ni Doña Carmen, ay ang pamilya lang naman nila ang mga aswang. Si Doña Carmen at ang dalawang anak nitong nasa Amerika. Sa ngayon, si Doña Carmen lamang ang nag-iisang aswang sa loob ng mansyon. Ang mga katulong na nasa paligid nila ay purong mga taong loyal lang naman sa salapi ni Doña Carmen. Pero kapatid ni Doña Carmen ang pinuno ng mga aswang sa Barangay Malinaw. Ang aswang na humawa sa kanila ng kapatid niyang si David. Mabuti naman at nakauwi ka na. Anong balita? Sino ang antingerong tumanggap ng 100,000 na ibinigay ko, ha, Mara? Tanong ni Doña Carmen. Kasama nito ngayon ang iilang aswang na nakatara sa liblib na kabundukan at nag-aabang ng balita kung sino ang kanilang kalaban. Tumikim si Mara sandali. Madam, si Ronaldo po, ang apo ni Teban. Asawa niya sa Belen na nanganak kahapon. Sagot ni Mara kay Doña Carmen. Nakiayon siya sa plano nila Elias. Napatawa ng malakas si Fausto, ang pinuno ng mga aswang na kapatid ni Doña Carmen. Magaling. Maasahan ka talaga, Mara. Hindi ka ba naaamoy ni Ronaldo? Tanong ni Fausto. Hindi po, pinuno. May lana akong pananggalang na binigay ni Madam sa akin. Nakayukong sagot ni Mara kay Fausto. Anong plano natin, ate? Baling nito sa kapatid na napapangiwi sa sakit ng sugat. Mamayang gabi ay aatakahin niyo iyon, Fausto, at sasamahan ko kayo.
Nanggigigil ako sa lalaking yon. Bagong antingero lang naman siya, pero nagawa niyang patayin si Kulas. Galit na wika ni Doña Carmen. Pinsan niya si Kulas, ang aswang na inutusan niyang kumuha sa sanggol ni na Ronaldo at Belen. At pagkatapos ay kakatayin natin ang buong pamilya ng antingero. Ang sarap siguro ng anak nila. Natatakam na ako, Ate Carmen. Ani naman ni Fausto. Madam, sigurado ka bang sasama ka? May sugat ka pa, baka mapaano ka. Pagtatanong ni Mara. May sugat lang ako, punyeta ka. Hindi ako naging pinakamatandang aswang para maging inutil. Kundi ka lang tanga noong nakaraang gabi. Sana gumaling na itong sugat ko sa loob. Sana inatake mo ang sanggol. Kaasik ni Doña Carmen kay Mara na sinakal na naman ang dalaga sa leeg. Ate, tama na. Alam mo naman hindi pa tuluyang naging aswang iyang si Mara. Hindi pa siya ganon kalakas at kaliksi. Hindi pa niya kayang magpalit anyo. Kaya hindi niya kakayanin ang bagong antingero kung nasa kanya ang anting-anting ni Teban. Pigil ni Fausto kay Carmen sa pananakit kay Mara. Sige na, Mara. Umuwi ka na. Kami na dito nang makapagpahinga ka na habang maaga pa. Gagala ka pa mamayang gabi. Sa kabilugan natin aatakihin ang antingerong si Ronaldo, ate. Para buo ang ating pwersa. Sa kabilugan kasi ng buwan, ay sadyang malakas ang mga aswang na kagaya nila. Nagmamadali namang umuwi sa pamamahay niya si Mara. Kailangan niyang ipaalam kay Elias ang plano ng mga aswang. At mamayang gabi ay hindi siya gagala na kagaya ng ibang mga aswang, kundi magpunta siya kay Mang Tasyo na albularyo para itutuloy ang gamutan niya, para mas madali siyang makalaya sa pagkaaswang niya. Mas naging masigla pa si Mara ngayong naging kasintahan na niya si Elias, ang lalaking matagal na niyang pangarap. Magkasama sina Elias at Mara sa bawat gabing ginagamot ni Mang Tasyo si Mara, habang si David ay naroon lamang sa pamamahay nila at iginapo sa kadenang pilak para hindi ito makawala. Mahina kasi si David at takot ito sa nadaramang sobrang sakit sa pag-alis ng itlog ng aswang na nasa dugo na nila nakahalo. Kabaliktaran naman ang katapangan ni Mara na hinarap kahit gaano pa kasakit ang bawat gamutan. Tahimik naman ang barangay Malinaw sa mga nagdaang gabi. Hindi sumasalakay ang mga wakwak dahil naghahanda ang kanilang pwersa sa pagdating ng kabilugan ng buwan. Hanggang sa mabilis na lumipas ang mga araw at dumating na ang pinakahihintay ng mga aswang, ang kabilugan ng moon. Nang gabing iyon ay nagkukubli ang mga kalalakihang pinsan ni Elias mula sa itaas ng puno ng kahoy, nakapalibot sa pamamahay ni Ronaldo. Nakahanda na ang lahat habang si Elias ay isinagawa na ang ritual. Inamin niya kay Ronaldo kinabukasan na siya ang bagong antingero dahil kailangan niya ang tulong ng mga ito sa pagpuksa ng mga aswang. Masaya ang mga ito na may nakamana pala sa anting-anting ng kanilang lolo Teban at nangako silang tutulong sa misyon ni Eliasar. Nang gabing ding iyon ay isang patibong ang inihanda ni Elias para sa buong lahi ni Doña Carmen. Tatapusin nila ang buong lahi ng milyonaryong aswang na siyang nanlinlang sa lolo niya sa isang madugong labanan ng lahi. Maya-maya lang ay nararamdaman na ni Elias ang pagdating ng mga aswang sa paligid. Ang mga kalahi ni Doña Carmen. Itinaas ni Elias ang mga kamay, isang sinyalis na ibinigay niya sa kanyang mga pinsan na naroon na ang mga aswang. Isang gumagapang na nilalang ang unang pumasok sa bakuran ang mabilis na sinalakay ni Elias
gamit ang pambulag niyang kapangyarihan na taglay ng kanyang anting-anting. Kaya hindi siya nakita ng aswang. Mabilis na sinalakay ni Ilyas ang aswang na lumusob dala ang bagakay. Natusok ang tiyan nito at hindi na nakaalis pa sa bagakay. Hayop kang antingero ka! Sigaw ng pinuno ng mga aswang na sininyasan ang mga kasamahan na lumusob. Sinimula naman ni Ilyas ang kanyang orasyon. Tinawag niya ang mga nilalang na alaga niya. Mga malalaking nilalang na parang aso na kayang makipagbuno sa mga aswang. Nakipaglaban si Ilyas sa ibaba habang ang kanyang mga pinsan na nasa puno ng mangga ay pinagpapana ang mga aswang. Mga Indian pana na tanso. Ang mga kagamitan ng mga ito ay gawa ni Ilyas na yari sa pilak at tanso. Kaya mas lalong nangihina ang mga ito. Umatras kayo! Isa itong patibong! Sigaw ng pinakamatandang aswang na nagpapalit anyo na. Ngunit, bago pa man siya tuluyang makapagpalit ng anyo, ay sinaksak na siya ni Mara ng punyal na gawa sa pilak. Ang punyal ni Ilyas. Hindi ka na makakatakas pa, madam. Nakangising wika ni Mara. Sinaksak mo ako ng pilak. Bakit mo nagawang hawakan iyang pilak na yan, Mara? Gulat na tanong ni Doña Carmen habang kinakalmot si Mara ng pilit. Mabilis naman ang mga kilos ng dalaga na iniiwasan ng bawat pag-atake ng pinakamatandang aswang. Mabilis pa rin ito kahit marami ng sugat. Dahil nagamot na ako ni Mang Tasyo, Tandang Carmen, at sa pagkakataong ito ay tatapusin ka namin. Umangil si Doña Carmen at tuluyan itong naging malaking hayop na may mahaba na pangil. Mahaba rin ang mga kuko nitong inatake si Mara. Ngunit isang malakas na antingero ang humarap sa kanya at idinamba ang katawan niya sa malaking puno. Natusok ang katawan niya sa maraming bagakay na sinadyang nilagay doon sa puno. Napapasigaw si Carmen, umangil sa sakit at nagwawala. Ngunit hindi na siya makawala pa dahil mabilis na pinalabutan siya ng maraming bagakay. Pagbabayaran niyo ngayon ang lahat ng kasalanan niyo sa amin. Hiyaw ni Mara na tinaga ang isang aswang na sumalakay kay Ilyas na kasalukuyang nakipagbuno kay Fausto. Sa huli ay nagapi ang lakas ni Fausto sa napakalakas na bagong antingerong si Ilyas. At sa pagsapit ng bukang liwayway, ay nagbagong anyo ang nasa 10 aswang na nahuli nila at natutusok ang katawan ng bagakay. Nagiging tao ang mga ito. Gulat na gulat ang buong barangay Malinaw nang magbagong anyo ang nahuling pinakamatandang aswang. Walang iba, si Doña Carmen pala ito. Sinunog ng mga tao ang lahat ng aswang na nahuli nila ng araw na iyon at nagtagumpay ang partido ni Ilyas. Lumipas ang 1 taong tahimik ang buong nayo ng barangay Malinaw. Habang nakaupo sa damuhan si Mara at nakasandal sa malapad na katawan ni Ilyas. Kumusta na kaya si David sa langit, mahal ko? Wala sa sariling tanong ni Mara sa kasintahan niya. Siguradong nag-uusap sila ni Lolo Teban at masaya siyang kasama ang Itay Tiago mo, mahal. Ani naman ni Ilyas na hinahaplos ang mahabang buhok ni Mara. Siguro nga, mahal ko. Malambing na wika ni Mara, sabay halik sa pisngi ng gwapong antingerong panday na binihag niya ang puso. Oo, namatay kasi si David nang hindi na kinaya ng katawan niya ang pagiging aswang. Hindi rin kasi siya kumakain ng hilaw na pagkain at dugo. Kaya hindi nagtagal ang kapatid ni Mara at pumanaw ito sa batang edad. Habang si Mara ay tuluyan ng lumaya sa pagiging aswang niya. Hinihintay na lamang nila ni Ilyas ang nalalapit na kasal nila. At dito na rin nagwawakas ang kwento na to. Kasi
magpe-perform pa si Elias. Abangan na lang ninyo. Di joke lang. Dito na talaga kasi may nakasulat ng wakas. Maraming salamat at huwag kalimutan mag-pandesal.